The theories of criminal behavior. Okay. Dito, kukunin natin ang Islamic and positive law. No, hindi lang tayo nakapokus sa positive law. Kasi Sharia and law tayo or jurisprudence and its foundation and fundamentals and Islamic law and jurisprudence. At marami pa. Dito, theories of criminal behavior. Yan po yung tinatawag na sa Arabic Nadariya, Tafsir Sulukul Ijrami. Ano kaya yan? So dito ya ikhwani wa akhawati, ang Nadariya to Tafsir Suluk Ijrami, mga theory po ng criminal behavior. Noong unang panahon, alam na ba ninyo ang mga ito? Hindi pa. Inshallah malaman pa natin. Sino nakakaalam na before? Tafaddalo. Dito muna para malaman ko kung sino nakakaalam na. Tafaddalo. Sister Lina, alam mo na before yan? Mga theories ng criminal behavior? Dok, ngayon pa lang, Dok. Ngayon pa, hindi pa. Sister Layla. Sister Layla, sa kwan niya ito. Sa kurso niya ito. Sino ang may kurso dito political science? Sino may kurso dito na economics? Sociology, psychology, biology, lahat niyan ay kasama dyan. Allahu Akbar. Paano kaya yon Sister Lina, no? Sister Fatima, bakit kaya mga ulom na connected? Yung mga traits, Doc, yan, di ba? Tsaka mga social influences. Opo. Okay, bismillah. Ang pag-uunawa po sa criminal behavior, sulukul ijrami. No, yan po ang sulukul ijrami, yung criminal behavior. Ang pag-unawa po sa criminal behavior o suluk al-ijrami ay nangangailangan ng pagsusuri sa iba't ibang criminological theories. Nadariyatul ilmul ijram. Ito po yung mukaddima natin. Mukaddimatu ila nadariyati ilm ijram. Nangangailangan po ng pagsusuri. Anong pagsusuri yun? Sa iba't ibang criminological theories. Ang bawat teorya ay nagtatangkang ipaliwanag. Ano ipapaliwanag? Bakit nagiging kriminal ang isang tao? Anong factors ang nakaapekto sa desisyon ng gumawa ng krimen? At paano maiiwasan ang kriminalidad sa lipunan? Ang mga teoryang ito, mga nadariyat na ito, ay nagmula sa iba't ibang disiplina. Pag sinabi nating disiplina, anong pagkakaintindi ninyo? Discipline. Iba't ibang disiplina. Tingnan natin ng text, yung context ng sentence. Kasi ang discipline is a lot of meaning. So, ano ang teoryang ito ay nagmula sa iba't ibang disciplines? Ano ibig sabihin ng discipline dito? Pagdalo. So, narinig din si Stanley na yung pag-igop ko ng kopi. Ibig sabihin, may karina siya, may ebidensya siya. Barakallahu fi. Sa si Stanley na, so halal po ang pag-inom ng kape habang nagtuturo. Walang problema. Okay. Kasi malamig ngayon. Dito ya ikhwani wa akhawati. Ang mga disiplina dito na sinasabi natin, ibig sabihin natin ay kagaya ng biology. Bakit napasok ang biology dito sa palagay ninyo? What is biology? Ayan, balik natin ang high school. What is study of? Ano yung biology? Study of? Study of life? Study of life of animals and Study of life. Plants and animals. Animals. Okay. Pero in short, study of life, biology, al-ahya sa Arabic. Psychology. What is psychology? Alam na niyo 'yan, no? Okay. Ilmun nafs. What is sociology? Alam niyo 'yan, sociology. What is iqtisad? Economics. What is political science? Bakit pumasok ang political science dito? Bakit economics? Bakit sociology? Bakit psychology? Bakit biology?
dito sa Nadariyatul Ilmul Ijram, sa criminological theories. Okay, una tayo sa biological theories. Nadariyatul biological. Masya Allah. Nakita natin? Nadariyatul biological. So, tafaddal Sister Lina, basahin mo yung English o kung kaya mo yung Arabic niya, pakidamay na rin. Barakallahu fikum. Bismillah, the biological theory, al-nadariyatul biologia, core premise al-faqara al-asasiyah. Crime results from physical and hereditary characteristics. Criminal behavior is viewed as biologically determined rather than learned or chosen. Pioneer Lombroso, Arraid Al-Mombroso. Apo. Cesar Lombroso proposed that criminals could be identified by physical features and atavistic characteristics inherited from primitive ancestors. Critical limitation, الاتقاد الرئيسي. The theory neglects environmental and social factors, oversimplifying the complex nature of criminal behavior and ignoring contextual influence. Masya Allah. Barakallah fi Sister Lina. So, dito Arabic English tayo, no? Masya Allah. Tuturuan ko kayo sa Arabic and English sa batas ng Arabic, sa batas ng Sharia, sa batas ng positive law. Inshallah, bibigay ko sa inyo how to write also the drafting sa contract, no? Pero doon yan ilang taon inshallah ngayon. Binila. Sa malapit na kayo mag-graduate. Sa legal yung tawag doon? Legal drafting. Malay ninyo baka take tayo ng exam sa bar exam. Hindi natin alam. Wallahu alam. Ang importante, mag-aral muna tayo. Mag-aral. Inshallah may panahon tayo mag-take ng bar exam. Bi'idhnillahi ta'ala. Dito ya ikhwani wa akhawati. Biology. Nadariyatul biologiya. Biological theories. Ipinapalagay ng biological theories na ang kriminalidad ay maaring resulta ng genetic. Anong genetic yon? Genetic, biological, o neurological factors. Kailangan may doktor tayo dito. Walang doktor dito? Mga nursings lang, no? Masya Allah. Dito ya ikhwani wa akhawati, may core ideas. May mga taong may biological predisposition sa aggression, no? Hormonal imbalance, halimbawa niyan may testosterone, hirap naman ang yan, no? Yung yan ay maaring magpataas ng violent tendencies. Meron tayong tinatawag na brain abnormalities, maaring makaapekto sa impulse control. So dito po, no? Example natin diyan, bakit napasok ang biological diyan? Dito, meron tayong legal term na tinatawag nilang naqas al-mas'uliyah, diminished responsibility, or insanity defense. No? Insanity defense, ad-difa'u bil junun. No? Ad-difa' bil junun, insanity defense, or forensic psychiatric, no? O psychiatry. No? Sinasabi nilang forensic psychiatry. Yung talabun nafsi al-jinai. Ang example niyan, isang criminal offender na may frontal lobe damage, may reduced impulse control, maaring magkonsiderang mitigation, circumstances, sentencing. So, anong application dyan? So, meron po siyang psychological evaluation, insanity pleas, mental health courts. So marami siyang tawag dyan, maraming makikita sa kanya na kagaya niyan. So ang tanong dyan, ya ikhwani wa akhawati, bakit naisali yan sa kriminal? Sa subject natin.
Bakit natsani ang biological theories? Totoo. Okay. Dito ikhwani wa akhawati. Ayon po sa biological theory, ang kriminal po, no? Ang biological theory sa criminology ay nagsasabing ang kriminal na pag-ugali ay maaring bunga ng physical, genetic, or hereditary traits at hindi lamang dahil sa environment free will. Ano ibig sabihin niyan? Criminals are born, not made. Ayon po yan. Sino nagsabi niyan? Ayon po yan sa early biological theorist. Criminal are born, not made. Maniwala po ba kayo dyan? Criminals are born, not made. Tapadalo, narinig na niyo yan? Niwala kayo? Ayon po yan sa early biological theories. Okay. Sa core premise, sa fikratul asasiya, ayon po sa biological theory, ang kriminalidad ay nakaugat sa katawan, hindi sa pag-iisip o lipunan. Ayon sa kanila ito. Okay. Tinitingnan nito ang genetics. Tinitingnan ang genetics, no? Hormonal structure, brain abnormalities, at saka physical traits. Ang isang tao ay maaring magkaroon ng biological predisposition sa aggression. No? Diyan sa core premise natin. So dito ya ikhwani wa akhawati, meron siyang impulsivity or antisocial behavior. So sabi ni sa pioneer po ni Cesar Lombroso, no? Si Cesar Lombroso, anong pronunciation diyan? Ambroso ba? Lombroso? Okay, si Cesar Lombroso, 1835 to 1909, ang ama. Sinong ama ito? Kaninong ama si Cesar Lombroso? Kung ang economics ay may ama, ang criminology, ang modern criminology ay may ama din. Ang ama ng economics sino? Okay. Ang ama ng modern criminology ay si Cesar Lombroso, ang nagpasikat sa biological theory. Sabi ni Lombroso, ang kriminal ay dapat kilalanin bilang isang atavistic throwback, parang ibinalik sa sinaunang panahon ang kanyang primitive traits. So, ayon kay Lombroso, ang mga kriminal ay may malaking panga, malalapad na noo, malalim na mata, mahabang tainga, asymmetrical facial structure. Kawawa naman. Hirap naman yun. Narinig na niya yung Kawati? Ayon po sa kanya, no? Ayon po kay Lombroso. So, ayon po sa atavistic traits niya, ayon kay Lombroso, ang the father of modern criminology, ang kriminal daw ay may malalaking panga. Ayon sa kanya, malalapad na noo, malalim na mata. Hindi ko alam ibig sabihin ng malalim mata. Mababang tainga. Mababang tainga, hindi po mahabang tainga. Kasi iba yung mahabang tainga. Mababang tainga po. Na? Mababang tainga. Asymmetrical facial structure. Ang mga ito raw ay minanang primitive characteristic mula sa unang ninuno. Example niyan, kung ang isang lalaki ay may malaking panga at protruding eyebrows, maaring mas mataas daw ang chance na maging violent offender ayon sa kay Lombroso. Ngayon,
sa scientifically rejected. Ngayon po, scientifically rejected. Bakit? Bakit scientifically rejected? Now, today, scientifically rejected pero mahalaga sa history of criminology. Asang-ayon ba kayo kay Lombroso? Yala. Usapin ninyo ako. Barakallahu fikum. Ayon kay Lombroso, ang mga kriminal ay may malalaking panga, malalapad na noo, malalim na mata, mababang tainga, hindi po mahabang tainga. Kasi pag mahabang tainga, ibang usapan na yun. Asymmetrical facial structure. Lahat niyan ay mga kriminal. Ano sa palagay nyo? Sang-ayon kayo sa kanya? Or hindi tayo sang-ayon? Hindi po. Hindi po. Kasi marami Ako naman. hindi. Hindi, barakallahu fikum. Marami naman ang malaking panga. Tsaka ano yung masyadong judging from the outside appearance. Opo. Tapos Yes. malalim na mata. Hindi ko alam, Sister Fatima, Sister Hali, anong malalim na mata dito? Na ibig niya sabihin. Malalim Okay. na mata, ibig sabihin. Yung mata niya siguro hindi na natutulog. Ganon? I think like that. Aha. So, lahat niyan ay sa ngayon po, ayon po sa atin, ayon sa inyo at ayon sa akin, sa ating lahat, yan ay sa scientifically rejected. Bakit rejected? Dahil po wala pong katotohanan yan. Sa Sister Fatima, Sister Halian, wala pong ganun. Yes. Opo. Hindi yan totoo. Hindi totoo. Pero mahalaga sa history of criminology. Ang tanong, bakit mahalaga ito sa history of criminology? Bakit mahalaga? Baka nakakataon mo sa criminals, ganyan ang look. Ganun ang look. So, paano yung pag ganun ang look pero hindi siya kriminal, di kawawa siya. Allah musta'an. Sa? Yung nga, siyempre. Okay. Yan po. Hinala. Naam? Akhlay? Hinala. Kahina-hinala. No, grabe talaga ito si Cesar Lombroso ito. No? Barakallahu fikum. Grabe siya. Maka-judge. Okay. Kasi nag-aral siya ng, i-research niyo kung sino si Lombroso, okay? Mamaya, babalikan ko kayo kung sino si Lombroso, taga-siyansya at ano ang expertise niya. I-research niyo ngayon, tatawagin ko kayo mamaya. Okay? Sino si Lombroso? Sino si Cesar Lombroso? Anong pinag-aralan niya? Anong expertise niya? Taga saan siya? Anong jinsiya niya? Nationality? Barakallahu fikum. So dito sa critical limitation, al-intiqadat al-asasiyah o raisiyah, bagaman groundbreaking ang theory ni Lombroso. Tingnan natin, tingnan nyo, i-research niyo si Lombroso kung sino yan siya. Bagaman po, groundbreaking po ang theory ni Cesar Lombroso noong panahon niya. Mayroon itong malalaking problema. Bakit ito na-criticize sa palagay ninyo? Bakit na-criticize itong theory ni Lombroso na ito? Dahil po sa oversimplification, no? Oversimplification. Nandyan sa kitab natin, no? Sa harapan ninyo, the theorist neglects environmental and social factors, oversimplifying the complex nature of criminal behavior and ignoring contextual influences. Dito, oversimplification siya. Pinapalabas sa genetics lamang ang dahilan ng crime na hindi tama. Hindi naman masabi mo na yung isang pamilya, for example, kriminal, tapos nanganak, maging kriminal pa ba yung mga apo sa palagay ninyo? I think meron hindi kriminal doon. Okay. Bimana, pinapalabas
pinapalabas po na genetics lamang ang dahilan ng crime na hindi tama. Pangalawa, ignore social context. No? Ito ang criticize. Bakit ito criticize? Una, bakit? Anong dahilan ng una? Over simplification. Simplifications. Pinapalabas na genetics lamang ang dahilan ng crime. Pero ang katotohanan hindi tama. Ignore social context. Pangalawa yan, ignore social context. Hindi kinikilala ang poverty, education, family problems, peer influence, social environment. Bakit kaya hindi nakita ni Lombroso ang poverty, ang education, ang family problems? Ang family problems, hindi po F, kundi P. Family problems, peer influence, social environment. Bakit hindi ito nakilala ni Lombroso? Sa palagay ninyo? Okay, proceed tayo. Pangatlo, scientific weakness. No? Scientific weakness. Hindi valid ang mga physical measurements ni Cesar Lombroso. Pang-apat, ethical problems. Nagbigay ng stereotype na kapag pangit ang mukha, ano daw? Kapag pangit ang mukha, Sister Fatima? Criminal. O kawawa naman yung... Kriminal na. Opo. Mga pangit. Kung siya masyadong racist. Racist. Opo. Okay. Kawawa naman ako, kagaya ko na pangit, na kriminal pala ako. Di talaga makatarong nga ito si Lombroso na ito. Okay. Walang problema. Ito ay, pag-aaral natin. Part ng pag-aaral natin. Kaya ni Charles Darwin to. Kapatid ni Charles Darwin. Okay. Dito yung ikhwani wa akhwati. Na Sister Sharon? Ano mo yan? Marami na tayong criminal doon pag theory niya. Opo. Delikado to. Okay. Ngayon, habang ako ay nagsasalita, mag-research kayo kung sino yan talaga yung si Cesar Lombroso. Ang sabi nila, siya daw ang the father of modern criminology. Okay, dito yung ikhwaliwa kawati. No? Sa ethical problems po, yun ang problema. Sa ethical problems, pang-apat po yan, no? Criticize. Una na criticize, bakit ito criticize? Una, oversimplification. Pangalawa, ignore social context. Pangatlo, scientific weakness. Dito nakapag-aral siguro ng science. Pangapat, ethical problems. No? Nagbigay ng stereotype na kapag pangit ang mukha is equal to criminal na. Pero sa modern view po, lahat niyan ay rejected. Sa modern view, rejected na ang pure biological determinism. Aha. Bakit hindi mo marinig? Hindi ko alam. Pwede ka magbaba, tapos balik ka. Hindi mo pala talaga marinig. Kahit anong sabihin ko, hindi mo marinig. Okay. Pwede mag-message kayo dyan, sabihin mo magbaba siya, tapos balik siya. Okay. Dito, rejected. Sa modern view natin, sa panahon natin today, no? Rejected na ang pure biological determinism. But the field has evolved into biosocial theories. Combining. Anong combining? Combining biology plus environment is equal to biology. But field has evolved into biosocial theories combining the biology plus environment. So, wala itong environment si Lombroso. Hindi siya nag-aral ng environmental studies. Dito yung ikhwani wa akhawati, ano ang apply natin dyan sa biological theory today natin? Although the outdated ang Lombrosian theory na may modern application ang biological approach. Sa neuroscience, brain scans para sa
impulse control, aggression, psychopathy. Pero sa forensic psychiatry, evaluation sa insanity defense, criminal responsibility, pero sa pupunta tayo sa genetic research, pag-aaral ng MAOA gene, warrior gene, may link sa aggression kung combined with abuse. So, ang legal relevance natin dyan sa biological evidence can be used for mitigating circumstances, sentencing reduction, competency to stand trial, insanity pleas. So halimbawa niyan ya ikhwani wa akhwati. Isang offender ang nakagawa ng violent crime upon evaluation. Isang offender ang nakagawa ng violent crime upon evaluation. Una, may frontal lobe damage, may hormone imbalance, may history of neurological disorder. Ano ang resulta niyan? Ang resulta po niyan sa may frontal lobe damage, may hormone imbalance, may history of neurological disorder. Ang resulta po, ang court po ay maaring magbigay ng reduced sentence o treatment-based rehabilitation dahil po sa biological factor ang naka-apekto sa kanyang criminal behavior. Wahakada. So, ang core premises po, crime may be influenced by biological and hereditary traits. Criminal behaviors sometimes linked to brain function and genetics. Pero si Lombroso believe criminals have primitive physical traits, historically important but scientifically rejected today. Anong sabi ni Anong sabi ko kanina kay Lombroso? Historical, yung sa theory niya, historically important but scientifically rejected today. Cesare Lombroso was an Italian physician, no? Criminologist and founder of positivist criminology. Famous for his theory of the born criminal. Yan sinabi ko sa kanila. Born criminal. Mahirap yun. Okay. Dito sa limitations, ignores environment. Sino nag-ignores ng environment? Si Lombroso po. Si Lombroso. Si Lombroso? Opo, hindi niya nakikita. Si Lombroso. Hindi niya nakikita. Dahil siya ay isang criminologist and the founder of positivist criminology and the physician. Okay. Ignores environment, psychology, society, weakness scientific basis can lead to stereotyping and discrimination. Pero ano ang modern application na ibigay natin kanina? Yung neuroscience, psychiatry, and genetics inform modern criminal justice used in insanity defense, diminished responsibility, and rehabilitation program. Ang biological theory ay isang mahalagang bahagi ng history ng criminology, ngunit hindi ito sapat upang ipaliwanag ang kriminalidad. Pinapaalala po natin na ang tao po ay may biological factors. Meron po ba? Ang tao po ay may biological factors pero hindi destiny ang genes. Ang environment po, upbringing at social condition ay kasing halaga. Ang modern justice system ay dapat balansihin. Ano ang dapat natin balansihin sa modern justice system natin? Balansihin po ang science plus fairness plus human rights plus ano? Dapat po plus science plus fairness plus human rights, ano pa? At marami pang iba. Okay.
Yan po ang biological theory niya. So dito ya ikhwani wa akhawati, ang biological theory ay unang lumitaw noong, kailan lumitaw ang biological theory? Kailan lumitaw ang biological theory? Ito na. No, ito yung historical context and development. Kailan lumitaw ang biological theory? Ano nangyari na? 1800s. 1800s. Mashallah. 19th century. 19th century. Barakallahu fikum. Okay. Ang biological theory ay unang lumitaw noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Nandiyan sa kitab natin? Okay. At nagdala ng scientific lens sa pag-aaral ng kriminalidad. Pinakakilala nitong tagapagtaguyod ay sino pangalan? Si Cesar Lombroso. No? Ang tinatawag na, anong tawag sa kanya? Father of criminology. Father of criminology. Abun Ilmul Ijram. Abun Ilmul Ijram. Ab Ilmul Ijram po. Abu siya. Abu Ilmul Ijram. Sabi ng mga Arabic. Sabi ng mga Arabo, siya daw ang Abu Ilmul Ijram. Father of criminology. Bago ang kanyang panahon, crime ay itinuturing na bilang moral failure or choice. Ngunit ipinakilala niya ang idea na maaring nakaangkla sa biology at evolution ang kriminalidad. Kaya po, ano nangyari dyan? Bakit kwan lang natira? Ano ito? Anong pangalan nito? Anong pangalan nito? Lambroson theory. Apa.